Isa siyang palamunin pabigat na walang silbi sa pamilyang ito. Rinig ko ang matalim na sigaw ng asawa ko. Habang ako'y nagpapahid ng dugo sa sahig dahil sa pag-aalaga sa kanyang inang, may sakit siya na. May nagdiriwang sa itaas kasama ang kabit niyang buntis. Dinurok nila ang 6 na taon kong sakripisyo, ngunit hindi na ako luluha. Namatay na ang marupok na Althea ngayong gabi. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang impyerno kapag nalaman nila kung ano ang tinangay ko? Isa siyang palamuni na walang silbi. Rinig ko ang matalim na sigaw ng asawa ko. Habang ako'y nagpapahid ng dugo sa sahig para sa kanyang inang may sakit, nagdiriwang naman siya sa itaas kasama ang kabit niyang buntis. Dinurok nila ang 6 na taon kong sakripisyo, ngunit hindi na ako luluha. Mula ngayong gabi, patay na ang marupok na si Althea. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang impyerno kapag nalaman nila kung ano ang tinangay ko? Bao ka na nga, wala ka pang kwenta kung hindi lang dahil sa utang na loob ng patay mong ama, sa pamilya Valderrama matagal nakitang pinalayas sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Victoria ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng malaking silid. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng mansyon, si Althea ay nakaluhod sa nanginginig na mga tuhod sa semento. Ang dalawa niyang kamay na dating bihasa sa paghawak ng scalpel at pagligtas ng libu-libong buhay sa lamesa ng operasyon ay maingat na nag-aayos ng makapal na bandage sa namamaga at sugatang binti ng kanyang biyenan. Sa katabing mesa, ang mangkok ng mainit na lugaw na ginising niya ng 4:00 ng umaga upang lutuin ay naglalabas pa ng manipis na usok. Lahat ng sakripisyong ito ay ginawa niya ng may buong pagmamahal. Ngunit ang natanggap niya lamang ay ang insultong nagbabaluktot sa kanyang likod. Hindi sumigaw si Althea. Hindi rin siya nakipagtalo. Ang pinakamalalim na sakit ay hindi humihingi ng awa sa pamamagitan ng ingay, kundi tahimik na lumalamon sa kaibuturan ng pagkatao. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri, at ang matinding kirot sa kanyang dibdib na parabang may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang kutsarang hawak niya ay bahagyang nanginig. Lumika ng isang mahinang tunog sa gilid ng mangkok bago niya ito dahan-dahang ibinaba sa mesa. Sa loob ng 6 na taon, ang mga salitang yon ay naging pang-araw-araw niyang pagkain. Ngunit na yung gabi, tila may nabasag na salamin sa loob na kanyang dibdib na hindi na kailanman mabubuo pa. Tingnan mo nga naman, Tita Victoria. Ang malamig at manunuksong boses ni Bianca ay sumingit mula sa pintuan. Nakatayo ito habang nakahawag sa kanyang tiyan na tila ipinagmamayabang ang munting buhay sa loob niyon. Ganyan talaga kapag walang maipagmalaking anak. Hanggang dyan na lang ang halaga niya, ang maging utos-utusan ninyo sa bahay na ito. Sa likod ni Bianca pumasok si Rafael, ang lalaking ipinagpalit ni Althea ang kanyang marangal na karera bilang doktora. Ang lalaking pinang-akuan niya ng habang buhay sa harap ng dambana. Tumingin si Rafael sa kanyang asawang nakaluhod sa sahig. Nuit wala ni katiting na awa o paggalang sa kanyang mga mata. Althea, ayusin mo na lang ang higaan ni Bianca sa guest room. Malamig at walang kaabog-abog na utos ni Rafael habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa baywang ng ibang babae. Masila ng pagbubuntis niya. Ayaw kong napapagod ang magiging tagapagmana ng pamilya Valderrama. Rafael, asawa mo ako. Ang mahinang bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng natitirang dignidad. 6 na taon akong nagtiis dito. Ako ang nag-alaga sa mami mo nung iwan ninyo siyang lahat nung nagkasakit siya. At dapat kang magpasalamat dahil pinatira ka pa namin dito. Muling sigaw ni Doña Victoria habang itinutulak ang kamay ni Althea na nag-aayos ng bandage. Anong silbi ng pagiging doktor mo kung hindi mo man lang mabigyan ng anak ang pamilyang ito? Baog ka, Althea? Isang malaking kabawasan sa pangalan ng mga Valderrama. Tumayo si Althea ng dahan-dahan. Inayos niya ang kanyang simpleng damit at tinignan ang 3 taong nasa harap niya, ang biyanang walang utang, na loob ang babaeng nagnahaw ng kanyang pwesto at ang asawang pumatay sa natitirang pag-ibig sa kanyang puso. Rinig na rinig niya ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso na tila nagbabalita ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot.
Dinaman ng kanyang kamay ang munting papel na nakatago sa loob ng kanyang bulsa, ang papel mula sa isang independenteng klinika na naglalaman ng katotohanan bago pa lamang niyang natutunan ngayong hapon. Sa gitna ng malamig na silid at sa kabila ng lahat ng insultong itinapon sa kanya, isang tanong ang nagpalutang-lutang sa kanyang nawasak na diwa. Hanggang kailan nga ba kailangan magbayad ng utang na loob ang isang taong ang tanging kasalanan ay ang magmahal ng sobra sa mga taong hindi marunong gumalang? Ang mga yabag na mabibigat na sapatos sa ikalawang palapag ay yumanig sa katahimikan ng umagang iyon. Lumabas si Althea mula sa maliit na kwarto sa dulo ng palapag upang tignan ang pinagmumula ng ingay. Sa tapat ng master's bedroom, ang kwartong pinagsaluhan nila ni Rafael sa loob ng 6 na taon nakatayo si Bianca habang naguutos sa 2 kasambahay. Dahan-dahan naman kayo sa pagtatapon yan. Ang maangas na boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Lahat ng luma at walang kwentang gamit sa kwartong ito itapon niyo na sa basurahan sa labas. Napatigil ang pag-inga ni Althea nang makita ang isang malaking kahon na hawak ng isang kasambahay. Sa loob niyon ay ang kanyang mga mahahalagang medical journal, mga textbook, nung nag-aaral pa siya ng residency sa Philippine General Hospital, at ang lumang stethoscope na pamana ng kanyang yumaong ama. Bianca, itigil mo yan! Mabilis na lumapit si Althea at hinawakan ang gilid ng kahon. Mga libro ko yan ng tatay ko. Wala kang karapatang itapon ang mga gamit ko? Humarap si Bianca sa kanya, inayos ang kanyang damit, habang may nakalulokong ngiti sa kanyang mga labi. Aba, nagmamarunong pa ang dating doktora? Mukha namang wala ka nang gagamitan yan, Althea. Isa ka na lang namang katulong dito sa bahay, hindi ba? Bakit kailangan mo pa ng mga librong yan? Hinigit ni Althea ang kahon pabalik sa kanya, ngunit bago pa niya ito makuha, isang malakas na kamay ang biglang humawak sa kanyang pulso at marahas siyang itinulak pabalik. Ano ba, Althea? Huwag ka na mag-skandal dito? Si Rafael. Ang kanyang hawak sa kamay ni Althea ay malamig at walang pag-aalinlangan. Intindihin mo na lang si Bianca buntis, siya, at masela ng pakiramdam sa mga lumang gamit. Ang dami mong arte sa mga lumang papel na yan. Rafael, libro ko ito ng papa nung nabubuhay pa siya. Ang gulong ni Althea ay nanginginig habang nakatitig sa lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Dito nakasulat ang buong buhay ko bago ako pumasok sa pamilyang ito. Ito na lang ang natitira sa akin. At ano ba ang naibigay ng buhay mo sa amin? Malamig at walang habag na sagot ni Rafael. Pabigat lang ang ama mo sa negosyo ni Papa noon, at ikaw 6 na taon kang walang naibigay kahit isang tagapagmana sa akin. Huwag mong ipagmalaki sa akin ang mga basurang papel na yan. Tinalikuran siya ni Rafael at inakay si Bianca pabalik sa loob ng kwarto. Ang pintuan ay nagsara ng malakas na tila isang huling hatol sa kanyang pagkatao. Nakaluhod si Althea sa malamig na sahig, nanginginig ang mga daliri habang pinupulot ang isang napunit na pahina mula sa notebook ng kanyang ama. May mga luha na gustong pumatak sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang pigilin ang mga ito. Ayaw niyang mag-iwan ng kahit isang girot ng kahinaan sa bahay na ito. Isang mainit na kamay ang dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Si Nanay Ina, ang pinakamatandang kasambahay na nagsilbi sa pamilya Valderrama sa loob ng 3 dekada. Doktora! Ang pabulong na boses ni Nanay Ina ay puno ng awa habang mabilis na tinutulungang pulutin ang mga natitirang libro. Pumasok ka muna sa kusina. Nagtago ako ng mainit na kanin at ulam sa ilalim ng mesa. Alam kong hindi ka pa kumakain mula kagabi. Tumingin si Althea sa mga matang iyon ng matanda. Sa gitna ng napakalawak at napakamalamig na mansyong ito, si Nanay Ina lamang ang tanging taong tumrato sa kanya bilang isang tunay na tao. Salamat, Nay Ina. Maraming salamat po. Nang hapon ding iyon, habang nagtitimpla ng tsaa si Althea sa kusina, pumasok si Bianca habang may hawak na isang puting sobre. Alam mo, naaawa rin ako sa iyo ng kaunti, Althea, ang sabi ni Bianca, habang inihahagis ang sobre sa ibabaw ng marble countertop. Tingnan mo ulit ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka kailanman magiging sapat para kay Rafael. Tumingin si Althea sa sobre,
Nakasulat sa itaas niyon ang pamilyar na logo, Valderrama Medical Center Fertility Clinic. Sabi ng Dr. Tuyo na ang sinapupunan mo, baog ka, ang bulong ni Bianca habang lumalapit sa tainga ni Althea. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ingit at galit. Kahit lumuhod ka pa sa simbahan araw-araw, hindi ka makakabuo ng bata. Kaya pumayag ka na lang na ako ang maging reyna ng bahay na ito at ikaw ang maging tagalinis ng dumi namin. Tumingin si Althea sa papel at pagkatapos ay diretsyo sa mga mata ni Bianca. Sa pagkakataong ito, walang takot o sakit sa paningin ni Althea. Mayroon lamang isang nakatatakot na katahimikan. Kung baog ako, Bianca, bakit kailangan mo pang magbayad ng doktor para palitan ang pangalan sa resultang ito? Ang boses ni Althea ay mababa, ngunit kasing talim ng isang karayom. Ang ngiti sa mga labi ni Bianca ay biglang nawala. Ang kanyang mukha ay namutla sa loob ng isang segundo bago na ito tinakpan ng isang plastik na tawa. Pinagsasabi mo na babaliw ka na ba? Habang abala si Bianca sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin sa may hallway, naiwan ang kanyang mamahaling designer bag na nakabukas sa ibabaw ng mesa sa kusina. May napansin si Althea sa loob ng bag isang maliit na foil strip ng gamot na kulay pula. Ngunit ang tatak sa likod nito ay hindi gamot para sa pagpapatibay ng pagbubuntis. Bilang isang doktor, kilala ni Althea ang gamot na yon. Ito ay isang uri ng hormonal blocker na ginagamit upang pigilan ang pagbubuntis at magdulot ng peking sintomas ng pagiging buntis. Nang marinig ni Althea ang mga yabag ni Bianca, napabalik-mabilik ni Nago ang kanyang napansin at nagpatuloy sa paghalo ng tsaa. Ang kulay pulang tableta ay tumatak sa isipan ni Althea. Isang matinding hinala ang nagsimulang lumaki sa kanyang dibdib. Ang pagbubuntis ba ni Bianca ay isa lamang malaking kasinungalingan upang sirain ang kanyang buhay at agawin ang pamilya Valderrama sa loob ng isang maliit at tahimik na klinika malayo sa San Lorenzo Village. Nakaupo si Althea habang pinagmamasdan ang puting kurtinang humahawi sa hangin. Ilang araw na siyang dinadalaw ng matinding pagkahilo at pagsusuka tuwing umaga mga sintomas na bilang isang doktor ay pamilyar sa kanya. Ngunit pilit niyang ipinagkakaila sa sarili dahil sa takot na umasa muli. Inilapag ng may edad na doktora ang mga papel ng resulta sa ibabaw ng mesa. Tumingin ito kay Althea nang may ngiti at awa sa mga mata. Doktora Marquez, o mas magandang tawaging Mrs. Valderrama? Ang maingat na tanong ng doktora. Positive ang mga test mo. 4 na linggo ka ng buntis. Isang malalim at ngat yung katahimikan ang bumalot sa maliit na silid. Tila, huminto ang ikot ng mundo para kay Althea. Ang kanyang mga daliri ay napapitlag at ang lakas ng tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang sariling mga tainga. Buntis. Ako. Ang nauutal na bulong ni Althea. Sigurado po ba kayo, sabi ng klinika ng pamilya ng asawa ko? Baog ako. Tuyo na raw ang sinapupunan ko. Umiling ang doktora at iniharap sa kanya ang ultrasound result. Malinis at napakalusob ng sinapupunan mo, Hija. Ang tibok ng pusong ito ay tunay. Nagdadalang tao ka. Lumabas si Althea mula sa klinika habang hawak ang maliit na sobre ng ultrasound. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila lumulutang sa hangin. Ang mga luhang pumatak sa kanyang mga pisingi ay hindi na luha ng dusa, kundi luha ng isang pagkilala sa isang himala. Naalala niya ang mga salita ni Bianca, ang boses ni Doña Victoria at ang malamig na tingin ni Rafael. Napagtanto niya ang buong katotohanan, pinalitan nila ang kanyang medical records upang gawin siyang katawa-tawa at sirain ang kanyang dignidad bilang babae. Habang naglalakad sa tabing kalsada, napatigil siya sa harap ng isang maliit na tindahan ng mga gamit ng sanggol. Nakakita siya ng isang pares ng maliliit na medyas na kulay dilaw. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang pitaka at binili yon. Isinilid niya ang malambot na medyas sa kaibuturan ng kanyang bag, isang lihim na pangako sa buhay, na kasalukuyang lumalaki sa loob ng kanyang tiyan. Pagdating niya sa mansyon ng mga Valderrama, tahimik siyang pumasok sa main hall. Mula sa nakatagong pinto ng library, narinig niya ang matalas na boses ni Doña Victoria na nakikipag-usap sa abogado ng pamilya, si Ate Santos. Siguraduhin mo, attorney,
ang utos ni Doña Victoria. Kapag naglakas loob ang baog na yan na humingi ng hiwalay kay Rafael, siguraduhin mong wala siyang makukuhang kahit isang sentavo. Lahat ng pera ng ama niya na ipinasok sa kumpanya natin noon ay dapat manatili sa pangalan ng pamilya Valderrama. Huwag kayong mag-alala, Doña Victoria, sagot ng abogado. Nakalagay sa kasunduan na kapag wala siyang naibigay na anak, mawawalan siya ng karapatan sa anumang ari-arian. Mabuti! Ang malamig na tawa ni Doña Victoria. Ibigay na lang natin ang lahat kay Bianca at sa magiging apo ko. Walang karapatan ang babaeng yon sa perang ito. Inilagay ni Althea ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang patag na tiyan. Ang kanyang mga mata na dating puno ng kapatawaran at tiyaga ay naging kasing linaw at kasing talim ng isang kristal. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa impyernong ito. Ang pabulong niyang panumpa sa kanyang sarili. Hindi ninyo kailanman makuha ang anak ko para gawing kasangkapan sa kasakiman ninyo? Umakyat si Althea sa kanyang maliit na kwarto. Binuksan niya ang pinakailalim na drawer ng kanyang mesa. Inilabas niya ang 2 pirasong papel na 3 buwan na niyang inihanda, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na pirmahan ang deed of divorce at waiver of claims. Kinuha niya ang kanyang itim na ballpen. Sa pagkakataong ito, hindi nanginig ang kanyang kamay. Sa ilalim ng malamig na ilaw, itinaas niya ang panulat at dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang buong pangalan sa ibaba ng papel. Ang itim na tinta ay dumaloy ng malalim at mabilis sa puting papel na tila, nagtatatak ng katapusan ng kanyang lumang buhay at ang pagsisimula ng kanyang paghihiganti sa pamamagitan ng paglayo. Ang grand ballroom ng mansyon ng mga Valderrama ay napuno ng liwanag mula sa mga kristal na chandelier. Ang mga matataas na tao sa lipunan ng Maynila, mga kilalang doktor, negosyante at politiko ay nagtitipon upang ipagdiwang ang ika-30 anibersaryo ng Valderrama Medical Center. Nakatayo si Bianca sa gitna ng silid na kasuot ng isang mamahaling pulang garter dress na lalong nagpapalitaw sa kanyang bahagyang bilugang tiyan. Sa tabi niya si Rafael ay nakangiti habang nagtataas ng baso ng champagne sa harap ng mga bisita. Isang toast para sa hinaharap ng Valderrama Hospital. Ang malakas na anunsyo ni Rafael. At para sa aking magiging anak at tagapagmana ng aming pamilya. Nang magpalakpakan ang mga bisita, pumunta si Doña Victoria sa kusina kung saan nakatayo si Althea. Kinuha ng matanda ang isang itim na apron ng kasambahay at inihagis ito sa dibdib ni Althea. Suotin mo yan? Ang malamig na utos ng matanda. Lalabas ka sa ballroom at ikaw ang magsisilbi ng alak sa mesa ni Bianca at ng mga kaibigan niya. Gusto kong makita ng lahat kung sino ang tunay na may halaga sa bahay na ito. Tumingin si Althea sa apron. Walang galalit sa kanyang mukha at walang kahit isang patak ng luha sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang isinuot ang apron at kinuha ang pilak na tray na may mga baso ng champagne. Lumabas si Althea sa gitna ng marang, yang bulwagan. Sa harap ng libu-libong bisitang nakatingin sa kanya nang may pagtataka at bulungan, lumapit siya sa mesa ni Bianca. Inihain niya ang baso ng alak na may perpektong postra at malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Umasa si Bianca na makakakita ng makamakaawa o galit sa mukha ni Althea. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang isang matayog at di matitinag na dignidad. Ang kawalan ng reaksyon ni Althea ay lalong nagpainit ng ulo ni Bianca na tila siya pa ang nagmukhang mababaw sa harap ng mga tao. Nang matapos ang tiyak na oras ng paglilingkod, bumalik si Althea sa kusina. Dahan-dahan niyang tinagunal ang apron, itiniklop ito ng napakalinis at maayos sa ibabaw ng upuan. Na tila, itinutiklop na rin niya ang 6 na taon ng kanyang pagiging utus-utusan sa pamilyang yon. Hating gabi na nang matapos ang okasyon, pumasok si Rafael sa kanyang silid, aklatan, upang magbilang ng mga natanggap na regalo at donasyon. Bumukas ang pinto. Pumasok si Althea. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at maong na pantalon. Inilapag niya ang isang sobre sa ibabaw ng malaking mesang kahoy kasama ang kanyang luma at silmalamig na wedding ring. Tumingin si Rafael sa sobre. Ano ito? Ang kasunduan sa hiwalayan, ang mahinahong sagot ni Althea.
Nakalagay dyan na pinapawalang bisa ko ang ating kasal at pinapalaya kita. Wala akong kukunin kahit isang sentavo sa pera mo. Natawa ng malakas si Rafael, isang tawang puno ng pang-aasar at kaimbihan. Kinuha niya ang panulat at mabilis na isinulat ang kanyang pirma sa ibaba ng papel. Akala mo ba matatakot ako, Althea? Ang pang-uuyam ni Rafael habang inihahagis ang papel pabalik sa kanya. Bukas o sa isang linggo, pabalik ka rin dito nang nakaluhod kapag naubos ang kaunting perang natitira sa'yo. Wala kang mapupuntahan. Tumingin si Althea kay Rafael, ang huling tingin sa lalaking minsan niyang inalay ang buo niyang buhay at pangarap. Sana nga, Rafael, ang pabulong niyang sagot na may kasamang tipid na ngiti. Sana nga ay magkatotoo ang iniisip mo. Tinalikuran siya ni Althea at naglakad palabas ng mansyon. Sa labas ng mataas na iron gate, nakaparada ang isang itim na luxury SUV na may nakatagong plate number. Bumukas ang pinto ng sasakyan at pumasok si Althea nang hindi man lang lumingon sa likod. Kinaumagahan nagising si Rafael na may matinding sakit ng ulo dahil sa alak. Lumabas siya ng kwarto at tinawag ang pangalan ni Althea upang mapapatimpla ng kape. Walang sumagot. Pumasok siya sa silid ng asawa at binuksan ang malaking aparador. Ang aparador ay ganap na walang laman. Walang naiwang kahit isang damit, walang larawan, at walang kahit isang bakas ng kanyang pag-iral sa bahay na yon. Ang dalawang pinto ng aparador ay dahan-dahang gumagalaw sa hangin na nag-iiwan ng napakalalim at napakamalamig na katahimikan sa buong mansyon. 6 na taon ang mabilis na lumipas. Sa loob ng isang malaki at makabagong pasilidad ng Boston General Hospital sa Estados Unidos, ang mga ilaw sa operating room ay dahan-dahang namatay. Inalis ng doktora ang kanyang surgical mask. Ang muka ni Doktora Althea Marquez ay hindi na ang tiyempong muka ng babaeng nakaluhod sa malamig na semento ng mansyon sa Maynila. Ang kanyang mga mata ay puno na ng liwanag tiwala sa sarili at kapangyarihan ng isang kilalang neurosurgeon sa buong mundo. Magaling na trabaho, Doktora Marquez. Ang boses ni Dr. Julian, ang kanyang punong kasama sa departamente. Inabutan nito si Althea ng isang basong tubig. Ang tagumpay ng operasyong iyon ay lalabas sa mga kilalang medical journal ngayong linggo. Salamat, Julian. Numiti si Althea, isang ngiting malaya at walang bakas ng nakaraang dusa. Hindi ko magagawa yan kung wala ang tulong ng buong koponan. Ipinakita ni Julian ang kanyang taos-pusong paghanga kay Althea. Sa loob ng 5 taon nilang pagtatrabaho, nakita niya kung paano bumangon ang babaeng ito mula sa abo ng kanyang nakaraan nang hindi man lang humihingi ng tulong o nakikipagkumpetensya sa sinuman. Paglabas ni Althea sa ospital, mabilis siyang pumunta sa isang malapit na daycare center. Sa gilid ng playground, nakaupo ang isang 5 taong gulong na batang lalaki habang nagbabasa ng isang makapal na libro tungkol sa mga hayop. Leo, ang tawag ni Althea. Tuminggala ang bata. Ang kanyang mga mata, isang malalim at matalas na kulay tsokolate na tulad ng sa kanyang amang si Rafael, ay biglang nagliwanag. Tumakbo si Leo at yumakap sa binti ng kanyang ina. "Mommy!" ang masayang boses ng bata. Kinuha ni Leo ang kanyang plastic na toy stethoscope mula sa kanyang bag at inilapat ito sa dibdib ni Althea. Sa kabila ng kanyang murang edad, napakaseryoso ng kanyang muka habang nakikinig. Normal po ang tibok ng puso ni Mommy, ang deklarasyon ni Leo habang nakatango. Walang sakit, malusog na malusog si Mommy. Natawa si Althea at hinalikan ang pisngi ng anak. Siyempre anak, dahil ikaw ang gamot sa lahat ng sakit ni Mommy. Habang kumakain sila ng hapunan sa kanilang tahimik at mainit na apartment, tumingin si Leo sa larawan ng kanilang dalawa na nakatayo sa mesa. "Mommy?" ang mahinang tanong ni Leo. "Bakit po sa mga kaklase ko may daddy sila na naghahatid sa kanila? Nasaan po ang daddy ko?" Napahinto ang kutsara ni Althea sa hangin, ngunit walang takot o galit sa kanyang puso. Lumapit siya kay Leo at hinawakan ang maliliit na kamay ng bata. "Leo, ang pamilya natin ay ikaw at ako." Ang dikdang na paliwanag ni Althea.
Sapat na tayo sa isa't isa at buo ang pagmamahal natin. Ang mahalaga ay ang mga taong nananatili at nagmamahal sa'yo araw-araw. Tumango si Leo at yumakap muli sa kanya. Opo, Mami. Ikaw lang po sapat na. Kagagaling lang ni Althea sa pagpapatulog kay Leo nang tumunog ang kanyang telefon. Isang email mula sa Philippine Medical Association ang dumating isang imbitasyon bilang keynote speaker at consultant para sa National Medical Summit sa Maynila. Pagkaraan ng 2 linggo ang eroplano mula Boston ay dahan-dahang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Bumaba si Althea habang hawak ang maliit na kamay ni Leo. Nakasuot siya ng eleganteng cream coat, may nakasabit na mamahaling salamin sa mata at ang kanyang tindig ay tulad ng isang reyna na nagbabalik sa kanyang kaharian. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng Maram, yang silid ng Valderrama Medical Center, hawak ni Doña Victoria ang pahayagan na yung umaga. Nanginginig ang kanyang matandang daliri habang nakatitig sa malaking larawan sa front page, ang larawan ni Doktora Althea Marquez na may ngiti ng tagumpay. Nalaglag ang baso ng tubig mula sa kamay ni Doña Victoria na nag-iwan ng basang nanginginig sa ibabaw ng pahayagan. Sa loob ng mansyon ng mga Valderrama, wala na ang dating katahimikan at kaayusan. Ang mga mamahaling paso sa hall ay nabasag, ang mga bulaklak sa garden ay natuyo at ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat sa galit at sumbat. "Akin ang perang yan, Tita Victoria," ang sigaw ni Bianca habang nakikipag-agawan sa isang sobra ng check sa gitna ng sala. "Kailangan kong bayaran ng credit card ko. Ako ang ina ng anak ni Rafael." "Wala kang kwentang babae," halit na sigaw ni Doña Victoria habang nanginginig ang kanyang mga matandang kamay. "Anim na taon ka nang lumalaman sa pera ng pamilya namin. At nasaan ang sinasabi mong anak? Ipinadala mo sa boarding school sa ibang bansa dahil ayaw mo siyang alagaan." Natawa ng maanghang si Bianca, isang tawang puno ng pang-uuyam. "Dahil hindi ko naman talaga anak yun kay Rafael, at alam mo yan sa sarili mo?" Sa katabing silid-aklatan nakaupo si Rafael sa dilim habang may hawak na baso ng whiskey. Ang kanyang muka ay tiempo at may malalalim na maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Ang lalaking dating ngumiti nang may pagmamayabang ay muka ng isang taong nanakawan ng kaluluwa. Habang naghahanap ng panulat sa ilalim ng lumang mesa, may naramdaman ang kanyang kamay, isang maliit na notebook na may takip na balat na nakatago sa sulok. Inilabas niya ito. Ito ang lumang notebook ni Althea. Binuksan ni Rafael ang mga pahina. Ang nanot at malinis na sulat kamay ng kanyang dating asawa ay pumuno sa kanyang paningin. Nakasulat doon ang mga paalala sa mga oras ng pag-inom ng gamot ni Doña Victoria, ang mga paboritong pagkain ni Rafael, at ang recipe ng mainit na lugaw na ginagawa nito tuwing umaga. Inilapit ni Rafael ang notebook sa kanyang muka. May manipis pa ring amoy ng lavender, ang amoy ni Althea na natira sa mga pahina. Isang malalim na kirot ang sumaksak sa kanyang dibdib. Naalala niya kung paano niya itinapon ng babaeng nagmahal sa kanya ng buong puso para sa isang kasinungalingan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa sala, kasunod ng sigaw ng kasambahay. Nalaglag ang baso ng whiskey mula sa kamay ni Rafael. Patakbo siyang lumabas at nakitang nakahandusay si Doña Victoria sa sahig, hawak-hawak ang kanyang dibdib habang namumutla at nanginginig ang mga labi. Dinala agad ang matanda sa Valderrama Medical Center. Sa loob ng emergency room, ang mga doktor ay nagkakagulo. "Dr. Valderrama, ang takot na pahayag ng Chief of Cardiology. Severe aortic stenosis at heart failure ang kondisyon ng mami mo. Napakasila ng operasyon. Walang doktor sa buong ospital natin ang may kayang humawak nito. Masyadong mataas ang peligro na mamatay siya sa mesa." "Ano?" Ang gulat na sigaw ni Rafael habang hawak ang balikat ng doktor. "Ginagawa niya ba ang lahat? Kami ang may-ari ng ospital na ito." Pumasok ang sekretarya ni Rafael habang may hawak na isang blue folder. "Sir Rafael," ang hinga na sabi ng sekretarya. "May dumating na pahintulot mula sa Philippine Medical Association. May isang kilalang international neurosurgeon at cardiovascular specialist mula sa Boston na kararating lang sa Maynila. Siya lang ang tanging doktor sa bansa na nakagawa ng ganitong operasyon ng matagumpay.
Kinuha ni Rafael ang folder at binuksan ito. Sa itaas ng biodata, nakasulat sa malalaking itim na letra ang pangalan ng doktor. Dr. Althea Marquez. Nalaglag ang folder mula sa mga kamay ni Rafael at ang mga papel ay kumalat sa malamig na semento ng ospital. Sa loob ng Grand Ballroom ng Marriott Hotel sa Maynila, ang National Medical Summit, ay nagtitipon ng daan-daang pinakamagagaling na doktor sa buong Asya. Ang mga ilaw sa entablado ay nakatuon sa isang babaeng nakatayo sa likod ng podium, si Doktora Althea Marquez. Nakasuot siya ng isang eleganteng dark blue tailored suit. Ang kanyang boses ay malinaw, puno ng kaalaman at may awtoridad habang ipinapaliwanag ang pinakabagong teknolohiya sa operasyon sa puso at utak. Sa dulo ng bulwagan nakatayo si Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang paghinga ay halos huminto. Ang babaeng nakikita niya ngayon gayon, sa entablado ang babaeng pinakikinggan at iginagalang ng buong industriya ng medisina, ay ang parehong babaeng pinalayas niya at tinawag na walang silbi. 6 na taon na ang nakalilipas, isang matinding kahihiyan at pananabik ang sumakop sa dibdib ni Rafael. Nang matapos ang talakayan at magpalakpakan ng lahat, mabilis na pumasok si Rafael sa nakatagong VIP hallway upang harangan ang daan ni Althea. "Althea?" ang hingal na boses ni Rafael. Napatigil si Althea sa paglalakad. Tumingin siya sa lalaking nasa harap niya. Si Rafael ay mukhang matanda tiempo at puno ng dusa malayo sa lalaking mayabang na nakilala niya noon. Lumapit si Rafael at sinusubukang hawakan ang kamay ni Althea. "Althea, Diyos ko, ikaw nga. Bumalik ka. Pakiusap, mag-usap tayo." Dahan-dahang inilayo ni Althea ang kanyang kamay nang walang galit o takot. Ang kanyang mga mata ay kasing linaw at kasing malamig ng yelo. "Excuse me, Mr. Valderrama?" Ang malamig at propesyonal na sagot ni Althea. "Dr. Marquez po, hindi na Althea para sa'yo." "Althea, pakiusap," ang pagsusumamo ni Rafael. "Ang mami, kailangan ka ng mami sa ospital. At ako, 6 na taon akong..." "May problema ba dito, Althea?" Ang kalmadong boses ni Dr. Julian ay sumingit sa usapan. Lumapit si Julian at tumayo sa tabi ni Althea. Tumingin si Althea kay Julian at ang kanyang malamig na muka ay biglang lumambot. Inabot ni Althea ang balikat ni Julian at dahan-dahang pinagpagan ang kaanting alikabok sa coat nito, isang simpleng kilos ng pag-aalaga na tila isang patalim na sumaksak ng malalim sa dibdib ni Rafael. "Walang problema, Julian," numiti si Althea. "Tapos na rin kaming mag-usap ni Mr. Valderrama." Naiwang nakatayo si Rafael habang pinagmamasdan ang dalawa na naglalakad palabas. Ang ngit-ngit ng selos at ingit ay sumusunog sa kanyang kaluluwa. Pagdating ni Rafael sa mansyon, mabilis niyang kinrunta si Bianca tungkol sa ginawa nitong pagsisinungaling 6 na taon na ang nakalipas. Nagkaroon ng matinding sigawan sa pagitan ng dalawa. Nang makapasok si Bianca sa kanyang kwarto, tunang inig ang kanyang mga kamay sa takot. Alam niyang kapag bumalik si Althea sa buhay ni Rafael, mawawala ang lahat ng perang ninanakaw niya sa kumpanya. Kinuha ni Bianca ang kanyang telpon at dahan-dahang dinala sa kanyang tainga sa gitna ng kadiliman ng gabi. "Bumalik ang bruha!" ang pabulong at galit na sabi ni Bianca sa kabilang linya. "Kailangan natin siyang patahimikin bago niya mabuksan ang mga mata ni Rafael." Ang mahabang tunog ng dial tone ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Sa pangunahing bulwagan ng Valderrama Medical Center, nagpadala si Bianca ng ilang mamamahayag at mga vlogger upang siraan si Althea sa harap ng publiko. "Tingnan ninyo ang sinasabi ninyong dakilang doktora," ang sigaw ni Bianca sa harap ng mga kamera habang itinuturo si Althea. "Inabandona niya ang kanyang biyena, wala siyang pusong doktor." Hindi nagpanik si Althea. Sa halip, pumasok siya sa silid ng Board of Directors kasama si Dr. Julian at ang mga opisyal ng pulisya. Inilapag ni Julian ang isang kapal ng mga dokumento sa mesa sa harap ni Rafael at ng mga miyembro ng lupon. "Huwag kang masyadong maingay, Bianca," ang malamig na sabi ni Althea habang nakatingin sa kanya ng may kapangyarihan. Dahil ang mga papel na ito ay ang forensic audit ng kumpanya. Ipinapakita rito kung paano mo ninakaw ang 50 milyong piso
mula sa pondo ng ospital sa loob ng 6 na taon para sa iyong mga utang sa sugal. Namuti ang mukha ni Bianca. Kasi nungalingan yan. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Nanay Ina ang lumang kasambahay habang hawak ang isang maliit na voice recorder. Lumapit si Nanay Ina kay Althea at niyakap ito ng mahigpit. Anak, oras na para lumabas ang katotohanan, ang nanginginig na bulong ng matanda habang umiiyak. Pinindot ni Nanay Ina ang recorder. Ang boses ni Bianca mula sa 6 na taon ang nakalipas ay malinaw na umalingaw. Now sa buong silid siguraduhin mo nakasulat dyan na baog si Althea Eto ang 3 milyong piso. Palitan mo ang resulta ng pampamilyang klinika upang lumabas na wala siyang silbing babae. Ang bawat salita sa recording ay parang isang kidlat na sumabog sa silid. Napahawak si Rafael sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay nawala ng dugo. Tumingin siya kay Bianca nang may matinding galit at panliliit sa kanyang sarili. Ang bukma ng kasinungalingan ay tuluyang napunit. Niyurakan mo ang buhay ko? Ang galit na sigaw ni Rafael habang itinuturo si Bianca. Pinaniwala mo ako sa mga kasinungalingan mo? Pinalayas ko ang asawa ko dahil sa'yo. Rafael, pakinggan mo ako. Mahal kita. Ang iyak ni Bianca, ngunit huli na ang lahat. Pumasok ang mga pulis at hinawakan ang 2 braso ni Bianca upang arestuhin ito sa kasong plunder at falsification of documents. Nagmura at nagwala si Bianca habang kinaladkad palabas ng gusali sa harap ng maraming tao. Naiwang nakatayo si Rafael sa gitna ng silid. Dahan-dahan siyang lumingon kay Althea upang humingi ng patawad. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na tumunog ang emergency phone sa mesa. Kinuha ng head nurse ang telepono at nanginginig ang boses na nagsalita, Dr. Valderrama. Ang mommy mo? Nag-cardiac arrest. Naghihingalo na siya sa ICU. Ang maingay na tunog ng sirena ng ambulansya sa labas at ang nagmamadaling mga yabag ng mga doktor sa pasilyo ay yumanig sa katahimikan ng buong ospital. Sa loob ng intensive care unit ng Valderrama Medical Center, ang mga monitor ay nagpapakita ng mahihinang guhit ng tibok ng puso ni Doña Victoria. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng linen sa kanyang higaan. Dr. Valderrama, ang maingat na pahayag ng punong siruhano habang nakatunganga sa mga scan. Sumabog na ang daluyan ng dugo sa kanyang puso. Walang doktor sa buong Asya ang may kayang gumawa ng operasyong ito maliban kay Doktora Marquez. Kung hindi sa papayag na humawak ng kutsil o sa loob ng 2 oras, mamamatay ang mommy mo. Sa labas ng maliit na community clinic ni Althea sa Tondo, ang malakas na buhos ng ulan ay gumawa ng mga ilog ng tubig sa kalsada. Isang mamahaling kotse ang mabilis na huminto sa tapat ng gate. Lumabas si Rafael. Wala siyang suot na Amerikana, ang kanyang barong ay basang-basa at ang kanyang mga mata ay pulang-pula sa luha at puyat. Tumakbo si Rafael sa harap ng bahal na gate ng klinika at marahas na lumuhod sa putik. Althea, ang nanginginig na sigaw ng kanyang boses na halos matakpan ng ingay ng ulan. Althea, parang awa mo na. Lumabas ka dyan. Iligtas mo ang mami ko? Bumukas ang pinto ng klinika. Lumabas si Althea habang hawak ang isang itim na payong. Nakasuot siya ng malinis na puting gown at may nakasabit na stethoscope sa kanyang leeg. Sa gilid ng barandilya, may isang matandang babaeng kasyente na nakatayo habang nababasa ng ulan. Lumapit muna si Althea sa matanda at inilipat ang kanyang payong upang takpan ito mula sa patak ng tubig habang ganap niyang pinalalayo ang sarili kay Rafael na nakaluhod sa putikan. Lumapit si Althea sa gate. Tumingin siya sa ibaba kung saan ang lalaking dating napakataas ng lipad ay nakalubog na sa putik at dusa. Nayon alam mo na ba ang pakiramdam ng nagmamakaawa, Rafael? Ang malamig na tanong ni Althea. 6 na taon akong lumuhod sa puso ko para sa paggalang ninyo, ngunit tinapakan ninyo lang ako. Nagsisisi na ako, Althea. Ang iyak ni Rafael habang hawak ang bakal na gate. Kahit tapak-tapakan mo ako ngayon, tanggapin ko pakiusap lang iligtas mo ang mommy. Tumingin si Althea sa kanya nang may malamig na profesionalismo. Gagawin ko ang operasyon. Ngunit, huwag mong isipin na ginagawa ko ito para sa iyo o sa pamilya mo.
Ginagawa ko ito dahil ako ay isang doktor at hindi ko kailanman hahayaang mamatay ang isang pasyente kung may kaya akong gawin. Nakahinga ng maluwag si Rafael at sinusubukang tumayo upang hawakan ang kamay ni Alfia sa pasasalamat. Salamat, Alfia. Maraming salamat. Mommy, isang maliit na boses ng bata ang sumingit mula sa pintuan ng klinika. Lumabas ang 5 taong gulong na si Leo habang hawak ang isang kulay dilaw na bola. Mami, sino po yung tiyempong mamang nakaluhod sa puti? Napatigil si Rafael. Ang kanyang buong katawan ay naging kasing stiff ng yelo. Tumingala siya at nakita ang bata. Ang mga mata ng bata ang hugis ng kanyang kilay. Ang kulay ng kanyang mga mata ay ang mismong larawan ng sarili niyang kabataan. Diyos ko! Ang nanginginig na bulong ni Rafael habang nakatitig sa bata. Nakatitig si Rafael sa bata. Ang kanyang puso ay gumawa ng isang matinding kabog. Ang mga mata ni Leo ang hugis na kanyang ilong at maging ang paraan ng kanyang pagtayo ay kaparehong-kapareho ng kanyang sarili nung siya ay bata pa. Althea, ang nauutal at nanginginig na boses ni Rafael. Anak ko ba siya? Siya ba ang... Mabilis na iniharang ni Alfia ang kanyang katawan sa harap ni Leo. Ang kanyang mga mata ay naging kasing linaw at kasing talim ng isang kutsilyo. Anak ko siya! Ang malamig at di matitinag na sagot ni Alfia. Wala siyang ama. Hindi... Umiling si Rafael habang ang mga luha ay mabilis na umaagos mula sa kanyang mga mata humahalo sa patak ng ulan sa kanyang pisingi. 6 na taon, nung gabi niyon, bago ako pumirma sa kasunduan sa hiwalayan, nung nagkasama tayo... Althea, nadadalang tao ka na nung pinalayas kita sa bahay? Naintindihan na ng otak ni Rafael ang buong kabuuan ng kanyang kasalanan. Ang resultang baog na ipinahiya niya sa harap ng lahat ay isang malaking kasinungalingan. Ang babaeng tinawag niyang walang silbi ay nagdadala pala ng kanyang tunay na dugo at laman. Ang sarili niyang anak na tinapon niya sa dilim dahil sa kasakiman ni Bianca, nalaglag muli si Rafael sa kanyang mga tuhod sa putikan. Napahawak siya sa kanyang dibdib habang ang isang matinding humahagulgol na iyak ay lumabas sa kanyang lalamunan. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang patalim na sumaksak sa kanyang puso. Sumungaw si Leo mula sa gilid ng binti ng kanyang ina. Tumingin siya sa lalaking umiiyak sa putikan. Kumuha si Leo ng isang maliit na papel na tissue mula sa kanyang bulsa at inabot ito sa pagitan ng mga bakal ng gate. Mr. ang mahinang, sabi ni Leo habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Rafael. Huwag po kayong umiyak sa harap ng bahay namin. Nakakaisturbo po kayo sa mga pasyente ni Mommy. Inabot ni Rafael ang tissue nang nanginginig ang mga daliri. Hinawakan niya ito ng napakahigpit at inilapat sa kanyang mukha habang patuloy ang kanyang pag-iyak. Ang pulos na kabaitan at ang malamig na pananalita ng sarili niyang anak ay lalong nagpadurog sa kanyang kaluluwa. Tumingin si Alfia sa wristwatch sa kanyang braso. Magkita tayo sa ospital sa loob ng 30 minuto, ang malamig na utos ni Alfia. Ihanda mo ang mga papel para sa operasyon ng mami mo. Tinalikuran siya ni Alfia at inakay si Leo pumasok sa loob ng klinika. Isinara ni Alfia ang mabigat na pintong kahoy. Ang tunog ng trangka na nagkakabit sa pinto ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Naiwang nakaluhod si Rafael sa labas nang inginig sa malamig na ulan habang hawak ang maliit na tissue ng anak na kailanman ay hindi na niya magiging kapiling sa buhay. Sa loob ng Operating Room 1 ng Valderrama Medical Center, ang malamig na hangin mula sa aircon ay nagdala ng pakiramdam ng paglaban sa pagitan ng kamatayan at buhay. Nakasuot si Doktora Althea Marquez ng kanyang malinis na green surgical gown, nakatali ang buhok sa ilalim ng cap at ang kanyang mga mata sa ibabaw ng mask ay kasing linaw ng kristal. Sa labas ng silid sa waiting area, nakaupo si Rafael sa malamig na semento. Hawak pa rin niya sa kanyang nanginginig na mga daliri ang papel na tissue na ibinigay sa kanya ni Leo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, ipinikit ni Rafael ang kanyang mga mata at nanalangin sa Diyos isang panalangin ng isang taong
Naramdaman na ang totoong kababaang loob at pagiging walang kapangyarihan sa mundo. Sa loob ng silid ng operasyon, biglang nagbago ang mga ilaw sa monitor. Ang mga guhit na nagpapakita ng tibok ng puso ni Doña Victoria ay naging isang diretsyo at malamig na linya. Doktora Marquez, flatline na ang pasyente. Ang takot na sigaw ng assistant surgeon. Wala ng pulse. Nagkaroon ng takot sa buong koponan, ngunit si Althea ay hindi man lang nang-inginig ang mga mata. Manatiling kalmado ang lahat. Ang malamig at may otoridad na utos ni Althea. Ihanda ang defibrillator, charging to 200. Ginamit ni Althea ang kanyang sariling natatanging pamamaraan sa pag-oopera, isang pinagsamang bypass at valve repair, na siya lamang ang nakakaalam sa buong bansa. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng mabilis maingat at may perpektong katumpakan sa gitna ng bukas na dibdib ng matanda. Pagkatapos ng 5 minutong paglaban sa pag-ita ng buhay at kamatayan ang monitor, ay muling gumawa ng isang pantay at malakas na tibok ng puso. Nakahinga ng maluwag ang buong koponan sa loob ng silid. Mabuhay ang pasyente, ang mahinahong sabi ni Althea habang tinatapos ang huling tahi sa balat. Magaling na trabaho, team! Lumabas si Althea sa scrubbing room. Dahan-dahan niyang itinapon ang kanyang gartered surgical glove sa basurahan. Naramdaman niya ang matinding pagod sa kanyang katawan at ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig mula sa 3 oras na walang patid na konsentrasyon. Inabutan siya ni Dr. Julian ng isang baso ng mainit na tubig. Walang maraming salita, isang simpleng pagtango lamang ang ibinigay ni Julian, isang buong pag-unawa at paggalang sa kanyang pagiging propesyonal. Bumukas ang malaking pinto ng operating room. Patakbong lumapit si Rafael mula sa waiting area. Ang kanyang muka ay puno ng luha at pag-asa. Althea, ligtas ba ang mommy? Ligtas ba siya? Ang hingal at nanginginig na tanong ni Rafael. Ligtas ang pasyente. Ang malamig na sagot ni Althea. Matagumpay ang operasyon. Sa matinding kagalakan at labis na emosyon, mabilis na lumapit si Rafael upang yakapin si Althea sa kanyang mga bisig. Ngunit bago pa man makadikit ang katawan ni Rafael sa kanya, itinaas ni Althea ang kanyang kanang kamay, isag na kabukadkad na palad na humarang sa dibdib ni Rafael. Napatigil si Rafael sa hangin, hindi makagalaw. Huwag mong subukang hawakan ako, Rafael, ang pabulong nuit matalim na paalala ni Althea. Ang distansya ng kanyang nakataas na kamay ay parang isang pader na kailanman ay hindi na magigiba ni Rafael sa buong buhay niya. Pagkaraan ng 24 na oras sa recovery room, dahan-dahang idinilat ni Doña Victoria ang kanyang mga mata. Ang malamig na ilaw sa kisame at ang maayos na tibok ng kanyang puso sa monitor ay nagpaalala sa kanya na buhay pa siya. Nakatayo si Rafael sa tabi ng higaan. Ang kanyang mukha ay tiempo at sa kanyang leeg ay nakasabit ang isang pilak na kuwintas na may nakakabit na silmalamig na wedding ring ni Althea, isang bagay na hindi niya itinapon kahit kailan, mula noong gabing umalis ito. Rafael, ang mahinang bulong ni Doña Victoria. Sino ang nag-opera sa akin? Lumuhod si Rafael sa tabi ng higaan ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa luha. Si Althea, Mommy. Si Althea na tinawag mong walang silbi. Siya ang gumawa ng milagro para mabuhay ka. At si Bianca? Huli na nung nalaman kong ninakawan niya tayo. At pinalitan ang resulta ng fertility test ni Althea, 6 na taon na ang nakalipas. Nalaglag ang mga luha mula sa mga matandang mata ni Doña Victoria. Ang matinding kahihiyan at pagkakasala ay mas mabigat pa sa sakit ng kanyang operasyon sa dibdib. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Doktora Althea Marquez. Nakasuot siya ng malinis na puting coat, ang kanyang mukha ay walang galit, ngunit walang ding init ng nakaraan. Doktora Marquez. Ang umiiyak na boses ni Doña Victoria. Althea, patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang isang matandang naging bulag at masama sa'yo. Kumuha si Althea ng isang maliit na larawan mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa mesang kahoy sa tabi ng higaan. Isang litrato ng 5 taong gulang na si Leo habang nakangiti, may mga matang tulad ng sa mga Valderrama.
Ito ang apo mo, Doña Victoria, ang pabulong at malamig na sabi ni Althea. Ang batang pinalayas ninyo nung gabing yun? Nang hindi man lang ninyo nalalaman na nagdadalang tao ako. Tumingin si Doña Victoria sa larawan. Ang kanyang matandang kamay ay nanginginig na yumakap sa hangin habang sinusubukang hawakan ang litrato ng kanyang apo. Ang apo ko. Ang apo ko. Ngunit dahan-dahang kinuha ni Althea ang larawan pabalik at isinilid ito sa kanyang bulsa. Titingnan mo lang siya sa larawan, Doña Victoria, ang sabi ni Althea. Dahil hindi ko kailanman hahayaan na ang anak ko ay lumaki sa tabi ng mga taong nagtapon sa akin. Lumuhod si Rafael sa harap ni Althea. Kinuha niya ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang bag, ang kasunduan sa paglilipat ng 5.1% ng mga COFAN ng Valderrama Medical Center sa pangalan ni Leo. Althea, pakiusap. Ang umiiyak na pagsusumamo ni Rafael. Ibibigay ko ang buong ospital kay Leo. Ibibigay ko ang lahat ng mayroon ako. Pakasalan mo ako ulit. Buuin natin ang pamilya natin. Tumingin si Doña Victoria kay Althea habang umiiyak. Althea, pakiusap. Ibalik mo ang pamilya ng anak ko. Tumingin si Althea sa dokumento sa mesa at pagkatapos ay sa 2 taong nakaluhod sa kanyang paanan. Kinuha ni Althea ang makapal na kasunduan sa paglilipat ng mga COFAN mula sa kamay ni Rafael. Tumingin siya sa mga papel at pagkatapos ay sa mukha ng lalaking umiiyak sa kanyang paanan. Para sa hinaharap ni Leo ito, Althea, ang nanginginig na pakiusap ni Rafael habang nakatinggala sa kanya. Mahal pa rin kita. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na maging ama at maging asawa sayo. Dahan-dahang inangat ni Althea ang magkabilang dulo ng papel. Sa ilalim ng malamig na ilaw ng kwarto, itinapon niya ang buong lakas ng kanyang dignidad. Pinunit niya ang papel sa 2 at pagkatapos ay pinunit muli ito sa maliliit na piraso. Ang tunog ng napunit na papel ay umaling-awngaw sa buong silid na parang isang huling hatol sa kasal na yon. Inihagis ni Althea ang mga piraso ng napunit na papel sa ibabaw ng lapag sa harap ni Rafael. Ang pera mo ay hindi makakabili ng pamilya Rafael, ang malamig at malinaw na sabi ni Althea. At ang anak ko ay hindi kailanman mangangailangan ng pera, nagmula sa kasakiman at panlilinlang. Lumapit si Althea ng bahagya at yumuko sa tapat na mukha ni Rafael. Ang kanyang boses ay pabulong, ngunit kasing talim ng isang kutsil, sa operasyon. Kaya kong dugtungan ang hininga ng ina mo gamit ang aking mga kamay, ang sabi ni Althea. Pero hindi ko kailanman kayang buhayin ang pagmamahal ko sa'yo. Patay na ang pag-ibig na yon, Rafael. At ikaw ang pumatay niyon 6 na taon na ang nakalipas noong pinalayas mo ako. Tinalikuran siya ni Althea. Ang bawat hakbang ng kanyang sapato sa semento ng pasilyo ay mabilis, pantay at may katatagan. Hindi siya lumingon ng kahit isang beses. Naiwang nakaluhod si Rafael sa sahig ng ospital, hawak-hawak ang mga piraso ng napunit na papel habang ang kanyang hagulgol ay umalingaw-ngaw sa walang taong pasilyo. Wala ng ginto, wala ng kapangyarihan, at wala ng pamilyang maghihintay sa kanya sa pag-uwi sa mansyon. Bumukas ang malaking glass door sa entrada ng Valderrama Medical Center. Lumabas si Althea sa ilalim ng maliwanag at mainit na sikat ng araw ng Maynila. Sa gilid ng kalsada, nakaparada ang isang maayos na kotse. Nakasungaw ang ulo ng 5 taong gulang na si Leo mula sa bintana habang kumakaway ang kanyang maliit na kamay. "Mommy!" Agmasayang boses ni Leo. Pumasok si Althea sa loob ng kotse at isinara ang pinto. Niyakap niya ang kanyang anak ng napakahigpit. "Mommy, saan na po tayo pupunta?" Ang tanong ni Leo habang nakatingin sa maliwanag na muka ng kanyang ina. Numiti si Althea, isang ngiting puno ng totoong kalayaan, dignidad at kapayapaan. "Sa bahay natin, anak," ang sagot ni Althea habang pinagmamasdan ang kalsada sa harap. "Sa lugar kung saan malaya tayo at walang sinumang makakasakit sa atin." 1 taon ang mabilis na lumipas. Sa isang malawak at luntiang bakuran sa Palawan, kung saan ang hipag ng hangin mula sa dagat ay nagdadala ng amoy ng kalikasan na katayo ang Marquez Children and Women's Medical Center,
isang libreng ospital na itinayo ni Doktora Althea Marquez para sa mga mahihirap na ina at anak. Ang umagang iyon ay tahimik at maliwanag. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga nakaupo si Nanay Ina, habang nagtatahi ng simpleng damit ni Leo. Si Leo na ngayon ay 6 na taong gulang na ay masayang tumatakbo kasama ang ilang batang pasyente habang hawak ang kanyang paboritong toy, stethoscope. Pinagmasdan sila ni Althea mula sa beranda habang hawak ang isang baso ng mainit na tsaa. Sa tabi niya si Dr. Julian ay maingat na iniaabot ang mga talaan ng mga pasyente ngayong araw. Ang kanilang pagsasama ay puno ng respeto, pag-unawa at isang malalim na pagkakaibiga ang nagbibigay ng kalma sa kanyang puso. Sa kabilang dako ng bansa sa Maynila, ang mansyon ng mga Valderrama ay naibenta na upang bayaran ang mga natitirang utang ng kumpanya. Si Rafael ay nakatira na ngayon sa isang simpleng bahay sa probinsya. Araw-araw bago siya pumasok sa kanyang maliit na klinika, pinubuksan niya ang kanyang pitaka kung saan nakatago ang isang lumang larawan ni Leo mula sa pahayagan. Tinanggap ni Rafael ang kanyang karma, isang buhay na puno ng katahimikan at matinding pangungulila sa pamilyang siya mismo ang pumuksa. Si Doña Victoria naman ay nagpalipas ng kanyang natitirang mga araw sa isang tahimik na tahanan ng mga may edad na nalangin araw-araw para sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Pinyatawad na ba ni Althea ang pamilya Valderrama? Oo. Pinyatawad na sila ni Althea. Ngunit hindi niya ginawa yan para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Ang galit at put ay isang mabigat na kadena na nagtatali sa isang tao sa kanyang nakaraan. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, pinalaya ni Althea ang kanyang kaluluwa mula sa impyerno ng kanyang nakaraan. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa lumang sakit. Ang kanyang mga pader ng dignidad at sariling paggalang ay nananatiling matatag at di matinag kailanman. Nahanap ba niya ang tunay na kapayapaan sa bawat ngiti ni Leo, sa bawat buhay ng inang kanyang naililigtas, at sa bawat umagang gumigising siyang walang takot o insulto naghihintay sa kanya? Nararamdaman ni Althea ang isang malalim at walang katapusang kapayapaan. Ang kanyang puso ay hindi nabasag. Ito ay muling nabuo, mas malakas, mas matatag at mas maliwanag kaysa kailanman. Ang aral na iniiwan ng kanyang kwento sa bawat babaeng nakikinig ay malinaw. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magtiis ng sakit o magpakababa sa harap ng kasakiman ng iba. Ang pagpapakasakit na walang sariling paggalang ay hindi pag-ibig kundi isang dusa. Ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa paggalang sa sarili. At ang pinakamagandang paghihigan at sa mga taong nagtatwa sa iyo ay ang mabuhay ng malaya, matagumpay at masaya. Humarap si Althea sa sikat ng araw ng bagong umaga. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, naramdaman ang pantay at malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Ang bukang liwayway ay dumating na at ang dilim ng kahapon ay tuluyan ng napawi.